Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Ginto, si Julian de la Cruz, ay iniulat na uuwi ngayong araw. Magdaraos siya ng seremonya ng pag-alaala ng pamilya sa Ancestral Hall ng de la Cruz at opisyal na mamamahala ng buong dakilang kamara ng komersyo ng lungsod ng Ginto. Julian, ikaw pala yung tagapagmana ng pamilya de la Cruz? Ang galing! Ngayon, tiyak na hindi na sila mangahas na saktan ka. Mga baliw, paano ka ulit nakatakas? Pasyente sa kama 3, si Chloe Reyes, nandito ang anak mo para bisitahin ka. Nanay! Leo, ang larawang ibinigay sa iyo ni nanay, iningatan mo ba ng maayos? Ang tatay mo ay bumalik mula sa ibang bansa. Siya lang ang buhay mong kamag-anak doon. Kailangan mong bumalik sa kanya. Hahanapin ko si tatay. Sabihin mo sa kanya na hindi ako baliw. Pakiusapan mo siyang iligtas ka. Leo, wag mong sabihin kay tatay ang tungkol sa akin dahil natatakot akong si Julian na ipasa ang kanyang poot sa'yo. Julian, nakikiusap ako na alagaan mong mabuti ang ating anak. Pakiusap. Maestro, ang aking anak ay lubos na nakatuon sa kanyang trabaho. Siya ay may malaking kayamanan, ngunit walang tagapagmana. Maaari mo bang hulaan ang kinaroroonan ng kanyang tunay na pag-ibig? Ginang de la Cruz, huwag kayong mag-alala. Ang tunay na pag-ibig ng inyong anak ay lumitaw na. Ang kanilang ugnayan ay hindi pa napuputol. Sila ay malapit nang magsama at magbunga. Kahanga-hanga. Kailan ko kaya makakayakap ang aking apo? Malayo. Sa abot tanaw, ngunit nasa harapan mo. Ano ang ibig sabihin niyan? Saan nanggaling ang batang ito? Naglalakas loob na magnakaw sa pamilya de la Cruz? Tatay, sa wakas natagpuan ka ni Leo. Matalino kang bata. Nahuling nagnanakaw at bigla kang mag-aanak angkan. Assistant Garcia, dalhin mo siya. Opo? Hindi ako nagsisinungaling. Ikaw ang tatay ko. Kakaiba, nasaan ang larawang ibinigay sa akin ni nanay? Si, bata. Hindi ko kilala ang nanay mo. Kung gusto mo ng mga itlog, kunin mo na. Huwag ka nang magnakaw, okay? Teka, Julian. Itong bata, kamukha mo talaga siya. Lalo na sa kanang sulok ng mata mo, yung lunal sa ibaba. Eksaktong gaya noong bata ka. Nanay, sa tingin ko, obsessed ka na magkaapo. Paano ako magkakaroon ng anak? Ano pang hinihintay mo? Kunin niyo na ang bata, ngayon. Nawala ko ang litrato. Paternity test lang ang makakapaniwala kay tatay na si Leo ay anak niya. Lola! Binigyan mo ako ng itlog, binibigyan kita ng apo bilang kapalit. Si Leo ay hindi nagsisinungaling. Kailangan mo akong paniwalaan. Bakit tila may kumakabog sa dibdib ko tuwing nakikita ko ang batang iyon? Meron ba diyan? Magsiyasat kayo. Diyos ko, sana. Sana si Leo ay apo ko. Lumabas na ang resulta ng test. Ang batang iyon ay anak ni Ginoo de la Cruz. Alam ko na. Ang pamilya de la Cruz ay may tagapagmana. Brat, umalis na. Iuwi ang apo ko. Paano nangyari ito? Simula noon, hindi na ako nakipagrelasyon sa babae kailanman. Julian, eto ang litrato ng unang pag-ibig mo. Lihim ba siyang nagkaanak sa iyo? Chloe, noon, ikaw ay nagdadala ng anak ko at iniwan mo pa rin ako. Wala ba talaga akong halaga sa paningin mo? Julian, walang pera at talunan ka. Hindi mo mabibigay ang buhay na gusto ko. Tigilan mo na ang sobrang sunod-sunuran at mang-istorbo sa akin. Chloe, huwag kang magbiro. Hindi ba tayo nagkasundo na magkasama habang buhay? Pamangkin. Ibigay mo na ang pamana ng pamilya de la Cruz, ang setro ng apoy, ngayon na. Kung hindi, huwag mong sisihin kung magpapatapon ako ng tauhan para sirain ang gustong maging negosyante mong kawawang bastardong nobyo. Ang pamana ng pamilya de la Cruz, hindi ko iyan ibibigay sa isang halimaw. Pero kasi simula pa lang ng negosyo ni Julian, ang kumpanya niya ay nasa mahirap na kalagayan. Hindi ko siya pwedeng hilahin pababa. Chloe, ano ang ibig mong sabihin? Julian, hindi mo ba naiintindihan? Ang relasyong walang pera parang buhangin sa pagitan ng daliri. Umalis ka na. Huwag mo akong paiyakin sa suya. Perang-pera lang pala ha, Chloe. Pagsisisihan mo ito. Huwag kang malungkot. Ang priority ngayon ay hanapin ang batang ito at si Chloe, ang apo at manugang ng pamilya de la Cruz. Hindi sila pwedeng maiwan sa labas.
Ito ang mga itlog na nakuha ko lang galing kay tatay. Hindi magnanakaw si Leo. Gutom na gutom lang si Leo. Salbahing bata. Sa wakas, nahanap na kita. Leo, mas gusto ni tita ang mga mababait na bata. Kung sasabihin mo sa akin kung saan itinago ng nanay mo ang setro ng apoy, bibilhan ka ni tita ng candy, okay? Hindi ko alam. Hindi sinabi sa akin ni nanay. Anong setro ng apoy? Katulad ni Chloe, walang utang na loob. Dapat pinadala ko kayong dalawa sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip ng sabay. Ito ang pamana ng pamilya De La Cruz, ang setro ng apoy. Yung maliit na batang iyon nakatira dito. Ibigay mo sa akin ang setro ng apoy ngayon, o kaya papatayin kita ng suntok, salbahing bata. Salbahing bata, hinahanap mo to. Naglakas loob kang kagatin ako? Tatay, itong salbahing bata, baka patay na siya. Pinatawad ko ang buhay ng salbahing bata na ito para lang mahanap ang setro ng apoy. Ngayong nahanap ko na, wala nang saysay na itago siya. Tigil! Sino ang maglalakas loob na hawakan siya? Sino ka? Tatay! Hindi magnanakaw si Leo. Si Leo talaga ay anak mo. Alam ni tatay. Alam ni tatay na si Leo ay mabuti kong anak. Hindi papayag si tatay na masaktan pa si Leo. Tigil! Pwede mong kunin ang bata, pero iwan mo ang setro ng apoy. Tatay, ito ang pamana ng pamilya na iniwan ni Lolo para kay nanay. Pakiusap tatay, wag mong hayaang kunin ng masasama ang mga gamit ni nanay. Si. Hanggat pag-aari ng kaibigan ko, pangako ni tatay walang kukuha nito. Naalala ko na. Ikaw yung walang pera at talunan na nakikipag-date kay Chloe Bennett 5 taon ang nakalipas, di ba? Tanging tagapagmana ng pamilya De La Cruz, ang karapat-dapat magmay-ari nito na napakahalagang setro ng apoy. Ikaw lang ay amain ng salbahing batang ito. Kung maglakas loob kang puntiryahin ang kayamanan ng pamilya De La Cruz, sumpa ko, gagawin kong ang kawawang bastardo ay mamatay ng napakasakit. Kaya ikaw pala ang may gustong sakta ng anak ko. Eh ano kung ako? Ano magagawa mo sa akin, kawawang bastardo? Mga guard, balasin ang mga binti niya. Papatayin ko siya ng napakasakit. Ang katawan ng batang ito ay nasa napakasamang kalagayan. Tiyak na dahil sa matagal na hindi sapat na pagkain na nagdulot ng malnutrisyon. Pag-uwi ninyo ni Ginoo De La Cruz, dapat bigyang pansin ang kanyang dieta at kompletohin ang mga nawawalang sustansya. Nakasasakit ito sa puso ni Lola. Gaano karaming paghihirap ang naranasan ng batang ito noon? Chloe, hindi mo lang tiniwalag ang ating relasyon, kundi inabuso mo rin ang ating nag-iisang anak. Ganoon mo ba kamuhi si Leo? Leo, ganito ba ang pag-aalaga sa iyo ng nanay mo? Hindi ka man lang pinapakain ng sapat. Hindi tatay, mahal na mahal ako ni nanay. Pinagutom ka niya hanggang sa magkamalnutrisyon ka. At sinasabi mo pang, mahal ka niya? Hindi si nanay ang gumawa noon. May dahilan si nanay. Wala akong pakialam sa dahilan niya. Dahil ang nanay mo ay ipinadala ka sa akin. Simula ngayon, hindi ka na Bennett. Magiging De La Cruz ka na. Simula ngayon, tatay ka lang ang mayroon. Walang nanay. Pero tatay, De La Cruz na ako. Ang buong pangalan ko ay Leo De La Cruz. Leo? Nawawala si Julian. Chloe, ano talaga ang ibig mong sabihin? Ginoo De La Cruz. Sa wakas ay bumalik na ang batang Ginoo. Kaya, ano sa tingin mo? Isang tatay o nanay? Pag-usapan natin ito mamaya. Mukhang hindi gusto ni tatay si nanay. Paano ko mapapasundo si tatay para iligtas si nanay? Tama, talagang hindi ka marunong makipag-usap. Tuloy. Mahal, gusto mo bang umuwi kasama si Lola? Naghanda kami ng maraming laruan at damit para sa iyo. Tara, tingnan natin. Kung hindi mo gusto, sasama ka ni Lola sa mall. Pwede kang pumili ng kahit anong gusto mo. Salamat Lola sa pagbili mo sa akin ng lahat ng ito. Kapag lumaki ako at kumita ng pera, gagastusin ko rin para kay Lola. Mabuting bata. Hindi mo kailangang kumita ng pera. Ang pera ng tatay mo ay para sa iyo. Hindi mo ito mauubos. Halika, umuuwi na tayo. Leo, kukunin ka ni tatay. Ano ang tinitingnan mo? Iuuwi ko ang bata. Si Ginoo De La Cruz ay salita lang pero iba ang gawa. Tama, ang sama ng ugali. Sa tingin ko magsisisi siya sa huli. Maligayang pagdating, Batang Ginoo.
Bilisan, ilabas ang mga inihanda ko para sa aking mahal na apo. Bilisan mo. Hindi alam ni tatay kung ano ang gusto ng aking Leo, kaya binilhan kita ng lahat. Tingnan mo kung may kailangan ka pa. Si tatay talaga ay ang tao sa mundong ito, bukod kay nanay na pinakamamahal kay Leo. Kung hihilingin ko kay tatay na iligtas si nanay ngayon, sasang-ayon ba siya? Anong problema, Leo? Si tatay ba ang bumili ng mga ito? Hindi mo ba gusto ang mga ito? Gusto ni Leo ang mga ito. Pero kanina lang sa ospital, si tatay ay talagang nainis noong binanggit ko si nanay. Mas mabuti na lang na huwag muna akong magsalita. Hindi ako pwedeng magmadali. Kailangan dahan-dahan lang. Ginoo de la Cruz, Ginang de la Cruz. Inihanda na ng yaya ang hapunan. Mahal, halika na. Kumain ka ng hapunan kasama si Lola. Simula bukas, hahanap ako ng pinakamahusay na yaya at nutrisyonista para kay Leo. Mula ngayon, ang araw-araw na pangangalaga kay Leo ay sila na ang bahala ng buo. Tiyakin na sila ang pinakamahusay, kahit anong halaga. Huwag magtipid sa aking mahal. Ginoo de la Cruz, Ginang de la Cruz, makatitiyak kayo, ako mismo ang mangunguna rito. Para sa batang Ginoo, makukuha natin ang pinakamahusay sa mundo. Ubas ito. Paboritong prutas ni nanay. Kung sana lang ay makapagdala ako ng ilan para kay nanay. Hindi ba't maganda iyon? Tatay, pwede ko bang dalhin ng ubas para iuwi? Anak, bakit mo gusto silang ipakete? Dahil gusto kong bigyan ng kaunti si nanay. Kung gusto mong mag-impake at umalis, sige, umalis ka. Simula ngayon, kung tungkol sa Chloe, huwag mo nang sabihin sa akin. Assistant Garcia, Kapag nakita ni nanay ang ubas, matutuwa siya ng sobra. Mabuti. Assistant Garcia. Dalhin ang batang Ginoo at iabot ang mga ubas na ito sa kanyang nanay. Oh. Ang galing ng bata. Naaalala pa rin ng batang ito ang kanyang nanay. Pero kung si Chloe ay nagpalaki ng isang bata kasing buti ni Leo, hindi pwedeng masama ang ugali niya. Posible kaya na noong nakipaghiwalay siya kay Julian, may hindi pagkakaunawaan? Chloe. Noon, iniwan mo ako dahil mahirap ako. Gusto kong makita kung gaano kahusayan ang narating mo ngayon. Bakit pupunta si Leo sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip? Nasa loob ba si Chloe? Kumusta, Nars? Leo, paano ka nasaktan? Nars, okay lang ako. Pakiusap, huwag sabihin kay nanay na nasaktan ako. Mag-aalala siya. Si Leo ay isang mabait at masunuring bata. Maswerte siya na ikaw ang anak. Nars, pakibigay ito kay nanay. Sabihin mo rin kay nanay na tagpuan ko si tatay. Napakabait niya sa akin. Binilhan niya ako ng maraming laruan at damit. At ang setro ng apoy na sinabi ni nanay na ingatan ko, hindi ko naman nawala. Nasa bahay ni tatay na ngayon. Leo, ang galing mo. Ipapaabot ko ang mensahe. Ang nanay mo ay matutuwa ng sobra kapag narinig iyan. Nars, sabihin kay nanay na maghintay pa ng kaunti. Siguradong makukumbinsi ko si tatay. Nailabas siya. Leo, ano ang sinabi mo? Ang nanay mo ay nasa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Ano ang ginagawa mo dito? Sabi mo kasi, gusto mong kunin ko ang nanay mo mula sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Ano ang ibig mong sabihin? Iligtas siya. Siya ay pinagbintangan. Leo? Noon, bakit ang nanay mo iniwan ng tatay mo? Nakahanap ba siya ng amain para sa'yo? Ipinanganak ako sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Dito mismo, ang nurse dito at si nanay ang nagpalaki sa akin. Sinasabi mo bang ang nanay mo ay nasa ospital na ng mga may sakit sa pag-iisip bago kanya ipinanganak? Tatay, hindi alam ni Leo kung bakit si nanay pumunta rito. Pero alam ni Leo na si nanay ay maraming pinagdaanan. Magsalita ka. Ang pamana ng pamilya Reyes, nasaan ang setro ng apoy? Tio Arthur, sa totoo lang, hindi ko alam. Tatay, bakit mo pa sasayangin ang laway mo sa kanya? Ang setro ng apoy siguradong nakatago sa bahay na ito. Maghanap tayo at alamin. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tatay, tingnan mo. Ito ba? Hindi iyon. Buwisit ka? Aba, ayaw mo talagang magsalita, ha? Papatayin kita sa suntok. Tatay, Baka mamatay siya. Hindi na nating mahanap ang setro ng apoy. bakit hindi ipadala siya sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip at pahirapan siya ng totoo? Magsasalita siya pagkatapos. Magandang ideya. Hanggat hindi mahanap ni Tio Arthur ang pamana ng pamilya, ang setro ng apoy, kahit maging pinuno siya ng pamilya, hindi niya makukuha ang tiwala ng angkan.
Hanggat hindi nila ito mahanap, ang sanggol at ako ay makakayanan pang isa pang araw. Tatay, mahal na mahal ako ni nanay. At ang buhay ni nanay ay napakahirap. Pakiusap tatay, iligtas mo siya, okay? Si, umuwi ka muna kasama si Assistant Garcia. Malalaman ko ang totoo nito. Maging mabuti ka, batang Ginoo. Umuwi muna tayo kay Lola. Tatay, ililigtas mo si nanay, di ba? Ang ina ng aking anak ay hindi baliw. Ginoo de la Cruz, matapos ang ama ni Chloe namatay noong panahon na iyon, siya dapat ang mamahala sa pamilya Reyes. Ngunit ang tiyuhin niyang si Arthur, dahil sa kanyang murang edad, kinuha ang buong pamilya Reyes at pinalabas niya si Chloe na ipasok sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Dahil ang tiyuhin niyang si Arthur ay nakuha na ang posisyon bilang pinuno ng pamilya, bakit pa siya sinasaktan si Chloe ng ganito? Ang setro ng apoy ay karaniwang ipinapasa sa susunod na pinuno ng pamilya Reyes. Ngunit ang tiyuhin ni Chloe na si Arthur ay hindi kailanman nagawang ilabas ang setro ng apoy. Lahat ay naghihinala na ang kanyang posisyon bilang pinuno ay nakuha sa hindi tamang paraan. Dahil sa personalidad ni Chloe, tiyak na hindi siya basta ibibigay ang setro ng apoy sa kanyang tiyuhin na si Arthur. Kahit na palalabasin nila siya sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip, lalaban siya ng matindi. Ngunit ang pangunahing tanong ay na si Chloe ay hindi nagpakita ng anumang paglaban sa kabuuan. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Parang hindi siya makapaghintay na pumasok doon. Maaari bang mas mapanganib ang mga tao sa labas? O mayroon siyang tinataguan? May mali talaga dito. Tara na, iuwi na natin si Chloe. Ano? Sinasabi mo bang si Chloe nakalabas sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip? Si Chloe ay hindi basta-basta. Kahit matapos na sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip, hindi pa rin siya nagbabago. Nagawa pa niyang akitin ang isang lalaki para tulungan siya. Tatay, sinasabi mo bang si Chloe ay may sumusuporta sa kanya? Siyempre, kung may ganoon siyang kakayahan, paano siya naging handa na manatili sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip ng 5 taon? Tiyak na nakipagrelasyon siya sa isang sugar daddy. Kung alam ko lang, 5 taon na ang nakalipas, dapat ay tinanggal ko na siya ng tuluyan. Ay naku, tatay. Ang pamana ng pamilya Reyes, ang setro ng apoy, ay hindi pa rin natatagpuan. Kung yang bitch na si Chloe sa sandaling ito sa harap ng buong angkan ay maglabas ng setro ng apoy, kung gayon ang ginawa natin noon, ang pagpatay sa pinuno ng pamilya Reyes at ang pag-uusik sa kanyang mga inapo ay malalantad. Huwag kang magpanic, nasa kanya pa rin ang maliit na pabigat na iyon. Hindi siya maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Tatay, huwag kang mag-alala, susundin ko ang iyong pamumuno. Sa pagkakataong ito, hindi tayo dapat magpakita ng anumang awa. Leo, sa wakas, nakikita na ni nanay ang paglaki mo. Julian! Lumayo ka sa akin. Ang lalim ng pagkababa mo. Galit pa rin siya sa akin. Alam ko, ikaw ang nagpatunay na hindi ako baliw, kaya pinalabas ako ng ospital. Salamat, Julian. Tungkol sa perang iyon, tiyak na makakahanap ako ng paraan para mabayaran ka. Huwag mo nang isipin. Hindi ibig sabihin na gusto pa kita. Ayoko lang na ang ina ng aking anak ay tawaging baliw. Hindi ko iyon naisip. Tinulungan mo ako at hindi ko iyon makakalimutan. Alam kong binayaran mo ang 40,000 piso para sa pagpapagamot ko. Babayaran kita sa kalaunan. Paano kung hindi mo ako bayaran at tumakas ka na lang? Wala kang tinutupad na salita. Sinabi mong magkasama tayo habang buhay. Pero iniwan mo pa rin ako. Pasensya na. Ano ang kailangan para pagkatiwalaan mo ako? Magpakasal tayo. Magpakasal? Ayoko lang na ang anak natin ay makaligtaan ang pagmamahal ng magulang. Pagkatapos nating magpakasal, hindi na tayo makikialam sa isa't isa. Hindi ako makikialam sa buhay mo at huwag ka ring makialam sa akin. Payag ako. Kapag nabayaran ko na ang pera mo, aalis ako. Hindi na kita aabalahin sa Hindi na buhay kita mo. aabalahin sa buhay mo. Hindi ko inakala na pagkatapos makalabas sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip, mapapakasal ako sa dati kong kasintahan mula 5 taon na ang nakalipas. Chloe, sa pagkakataong ito hindi ka makakatakas sa akin. Chloe, kung sinong lalaki ang iniisip mo ngayon, nakangiti ka ng tuwang-tuwa. Julian, hindi naman. Anong ginagawa mo? Dahil kasal na tayo ngayon, dapat mong gampanan ang iyong mga tungkulin sa kasal. Nandito pa si Leo. Pakiusap.
Huwag. Ngayon natatakot ka nang makita? Chloe, huwag mong kalimutan. Noon na ikaw at ako ay nagkakasama ng araw-araw. Sinabi mo rin na tayo'y magkasama magpakailanman at hindi mo ako kailanman ipagkakanulo. Julian, huwag mo akong hawakan. Chloe, talagang tinatanggihan mo ako? Kung sinong lalaki ang pinagtatabihan mo ng iyong sarili? Mas mahusay ba siya sa kama kaysa sa akin? Kaya hindi mo siya mapakawalan? Julian, wala kang hiya. Walang kung sinong lalaki. Ikaw lang palagi. Tingnan mong mabuti. Ako ngayon, ang paborito mong mayamang lalaki. Hindi mo ba ako mahal kahit ngayon? Gusto mo ng pera, di ba? Marami akong pera. Kung paliligayahin mo ako, bibigyan kita ng kahit gaano karami ang gusto mo. Gusto kong makipagtalik ka sa akin ngayon. Gusto kong bigyan mo ako ng isa pang anak. Bitawan mo ako. Kailangan kong sagutin ang telepono. Bitawan mo ako. Kailangan kong sagutin ang telepono. Binabati kita. Natanggap ka na. 16,000 piso kada buwan. Kung okay sa'yo, magsimula ka bukas. Ang laki ng ngiti mo? Chloe, kasal ka na sa akin at naghahanap ka pa rin ng trabahong binabayarang kasintahan. 16,000 piso kada buwan? Ang mura mo talaga. Sinabi mo na hindi ako makikialam sa negosyo mo. Ang personal kong bagay ay wala ka ring pakialam. Kapag nabayaran ko na ang 40,000 piso na utang ko sa iyo, magdidiborsyo na tayo. Chloe, noon, ipinagkanulo mo ako para maghanap ng mayamang lalaki. Ito ba ang tinatawag mong mas magandang buhay? Ibinebenta mo ang sarili mo ng paulit-ulit para sa pera? Hindi ba ako karapat-dapat sa iyong tiwala? Dahil hindi gusto ni Julian si Leo, kailangan ko siyang dalhin sa trabaho para hindi siya makasagabal kay Julian sa bahay. Kumusta? Ako ang bagong maintenance worker. Saan ang utility room? Maruming mekaniko. Hindi namin pinapayagan ang magdala ng bastardo sa trabaho. Umalis ka dito. Hindi bastardo ang anak ko. Ano itong ingay sa umaga pa lang? Direktor Santos. Darating si Julian sa opisina mamaya. Palabasin ang lahat ng hindi autorisado dito. Si Julian na binanggit mo ay... Pagbati, Ginang de la Cruz. Ginang de la Cruz, bakit kayo nakadamit napakasimple ngayon? Narinig ko ang aking manugang na babae nagsimula ng magtrabaho ngayon. Nagbihis ako ng ganito upang makita ang aking manugang na babae at mahal na apo, ayokong matakot sila. Sige, huwag ninyo akong sundan. Pumasok akong mag-isa. Tama, iyan ang Julian de la Cruz na kilala ninyo. Hindi lang siya ang pinakamayaman sa lungsod ng Puno. Ang CEO ng Grupo de la Cruz, kundi pati nobyo ko. Ano? Maliit na bitch. Sa palagay ko pumunta ka sa aming kumpanya bilang manggagawa sa pagpapanatili para lang mapalapit kay Ginoo de la Cruz at maghanap ng tatay para sa iyong salbahing bata. Isang walang pera na bitch ang may ganang humabol sa nobyo ko. Papatayin kita. Tigil. Matandang bruha. Sino ka ba para hadlangan ako sa pagtuturo sa kanya ng leksyon? Masamang babae, pangahas mong itulak si Lola. Ma'am, okay kayo? Nasaktan ba kayo? Mabuting bata. Ayos lang ako. Alam mo ba kung sino ako? Pangahas mong itulak ako. Matandang fossil, walang pera at talunan. Ano ngayon? Kung itinulak kita, sasampalin din kita. Akala mo matapang ka nananakit ng matanda? Chloe Reyes. Ipinagtanggol mo ang matandang bruha at hayagang sumagot ka sa iyong superior. Matanda siya. Sigurado akong may matatanda ka ring pamilya. Kung may uminsulto sa pamilya mo, hindi ka rin maganda ang mararamdaman. Kaya, pakiusap, magpakita ka ng respeto. Sa tingin mo makakapag-lecture ka sa akin? Hayag mong dinadala itong matandang fossil at itong salbahing bata sa kumpanya at sumasagot sa iyong superior. Opisyal kitang inaabisuhan. Sibak ka na. Ang prinsipyo ng Grupo de la Cruz ay paggalang sa matatanda at pag-aalaga sa bata, pagtulong sa mahihina. Sinunod ko ang prinsipyo ng kumpanya. Bakit ikaw ang magtatanggal sa akin? Mahusay. Ang galing ng manugang kong babae. Matapang at matalino. Sa tingin ko, tama siya. Kung may dapat umalis, mga tulad mo na iba ang trato sa tao batay sa estado. Ikaw matandang fossil, sino ang nag-utos sa iyo na magsalita? Sa tingin mo, ikaw ang magdedesisyon kung mananatili ako o aalis? Matandang fossil, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan.
Si Director Santos ay tagapagmana ng pamilya Santos. Siya ang babaeng pinakamamahal ni Ginoong de la Cruz. Sino ka ba sa tingin mo para magsalita ng napakayabang dito? Kalokohan. Paano hindi ko alam tungkol kay Julian at sa isang tagapagmana ng Santos may engagement? Tama na. Isa ka lang mababang matandang bruha. Ano ang posibleng alam mo? Darating si Ginoong de la Cruz para sa trabaho at hindi niya pwedeng hayaan ang tatlong mababang maruming basura na dumihan ang kanyang mga mata. Mga gwardya! Itapon ninyo sila! Masamang babae, ano ang ginagawa mo? Huwag mong hawakan si Mommy at si Lola. Director Santos, kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Pero matanda na ang babaeng ito. Siya ang ating nakatatanda. Kung gagalawin mo siya, hindi ka ba natatakot na mahatulan? Mahatulan? Ito ang aking teritoryo. Kung paano ko siya didisiplinahin sa akin nakasalalay. Isisi mo sa matandang bruhang ito. Dahil pumasok siya nang hindi alam ang kanyang lugar. Iyong teritoryo? Ang Grupo de la Cruz ay itinatag ko. Ako ang tunay na ina ng CEO. Kung mangahas kang galawin ako, Pagsisisihan mo. Anong sinabi mo? Sinasabi mong ikaw si Ginang de la Cruz? ang nag-iisa. Matandang bruha. Baliw ka na ba? Ang pamilya de la Cruz ang pinakamayaman sa lungsod ng puno. Si Ginang de la Cruz ay maharlika. Paano siya makakapunta sa murang damit? Mga tauhan, bugbugin sila. Ang mga impostor na ito. Huwag mo siyang hawakan. Sinumang humadlang sa akin ay bugbugin din. Ito. Ito ay napakalupit. Huwag mong saktan ng nanay ko. Chloe. Ginoo de la Cruz, may masamang nangyari. Ginang de la Cruz. Batang Ginoo at si Ginang de la Cruz ay inatake. Ano? Mahal, ayos ka lang ba? Nagtiis ka. Ayos lang. Ayos lang. Puta, gusto mo lang magpakasanto, hindi ba? Ipinagtatanggol mo ang basurang ito? Tara, lumuhod at humingi ka ng tawad sa akin. Pagkatapos, patatawarin kita. Wala akong ginawang mali. Ikaw ang nananakit dito. Kung may dapat humingi ng tawad, ikaw dapat sa matandang babaeng ito. Humingi ka ng tawad. Sumasagot ka pa? Bugbugin siya ng malupit. Tigil. Kung maglalakas loob kang hawakan siya muli, ipapakuha ko sa anak kong si Julian na balatan ka ng buhay. Nagsasabi ka pa ng kalokohan? Ikaw, puntahan mo at bugbugin ang bibig ng matandang fossil na iyan. Durog-durogin ito. Tingnan natin kung maglalakas loob pang mag-claim ng ugnayan ng pamilya. Ikaw. Buhay pa ako ng ganito katagal at hindi pa ako ganito kahiya. Ikaw. Ano ang problema? Ay naku, may atake ng hika si ma'am. Gamot. Nasa bulsa ko. Anong ginagawa mo? Talagang malala ang hika niya ngayon. Mamamatay siya kung walang gamot. Di ano? Para sa isang hamak, maruming basura na tulad niya, ang pamumuhay ay sayang lang ng hangin. Mas mabuting mamatay na lang. Iyan ang paraan ko para alisin ang peste sa lipunan. Masamang tao. Huwag mong bulihin si Lola. Pokpok! Naglakas loob ka talagang pahintulutan itong salbahing bata na kagatin ako? Babalatin ko siya ng buhay. Samantha, ang buhay ng tao ay hindi laruan para sa iyong libangan. Kung patuloy mong hinahamak ang buhay ng tao, magdaranas ka ng banal na paghihiganti. Bitawan mo. Naglakas loob kang sumpain ako? Bubugbugin ko ang bibig mo hanggang duguan. Naglakas loob kang apihin ng mga tao ko? Siguradong sawa ka na sa buhay. Anong nangyayari? Talagang tinawag ni Ginoo de la Cruz ang maruming mekaniko na iyon bilang isa sa kanyang mga tao. Baka siya ang asawa ng CEO? Lola, dali, humiya ka. Ano ang pakiramdam mo? Okay na ako ngayon. Julian, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo lang? Anong ibig mong sabihin na siya ay sayo? Anong nangyayari sa inyo at sa mababang mekaniko na ito? Si Chloe ay empleyado ng aking kumpanya. Sinabi kong kasama ko siya. May problema ba doon? Ganoon pala iyon? Siyempre wala namang problema. Mukhang talagang mahal niya, si Samantha. Kaya nga,
Itinatago niya ang katotohanang kasal na siya sa akin. Julian, ang babaeng ito ay masamang balita. Hindi siya sapat para sa iyo. Matandang hukluban, huwag mong ipilit. Iniligtas ka lang ni Julian dahil ayaw niyang gumawa ng eksena at magdulot ng masamang balita sa kumpanya. At naglakas loob ka pang mang-api na nag-uutos sa kanya. Samantha, paano mo nagawa magsalita ng ganyan sa nanay ko? Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Ano, itong matandang babae ay talagang si Ginang de la Cruz? Imposible. Si Ginang de la Cruz ay isang babaeng may mataas na katayuan. Ilang taon na siyang nakatira sa ibang bansa. Paano ito nangyari? Siya ay isang ordinaryong matandang babae lamang. At kayong mga tao, na nambulas lang sa aking pamilya, tanggal na kayong lahat. Paumanhin, Ginoo de la Cruz, Ginang de la Cruz, hindi kita nakilala kanina. Mangyaring bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Oo, Ginoo de la Cruz. Kami rin ay nalinlang ni Director Santos. Patawarin ninyo po kami. Julian, 5 taon na tayong magkakilala. Kilala mo ako ng mabuti. Kasalanan niya lahat. Sabi niya may patakaran ng kumpanya. Hindi maaaring magdala ng mga bata ang mga empleyado sa trabaho. At sinabi niya na si Ginang de la Cruz ay kakampi ng babaeng repair woman na ito. Kaya ako ay naging walang galang sa kanya. Director Santos, ngunit hindi ako masisisi ng buo. Ang patakarang ito ng kumpanya ay ginawa mo. Sumusunod lang ako sa mga patakaran. Tama na. Sibak ka. Ano pang hinihintay mo? Ilabas mo siya ngayon. Pasensya na, Ginang de la Cruz. Bulag ako kanina. Hindi kita nakilala. Ang yabang mo. Kailangan mong humingi ng tawad sa akin. Kay Leo at sa nanay ni Leo. Pasensya na. Napakaatubili, ha? Mukhang ikaw, Binibini Santos, ay hindi masyadong maganda ang ugali. Pasensya na. Inaamin ko na mali rin ako dito. Pero kung hindi dahil sa iyo at sa batang ito na nagsasabuatan laban sa akin, hindi ko sana sinabi iyon. Sinungaling ka, masamang babae! Sabi ni Mommy, ang mga sinungaling ay humahaba ang ilong. Tumahimik ka. Siya, Samantha? Dahil galing ka sa pamilya Santos, at ito ang unang pagkakamali mo, papalampasin ko ito sa pagkakataong ito. Kung mangyari ito muli, aalis ka sa Grupo de la Cruz. Opo. Kayo dalawa, pumunta kayo sa opisina ko. Anong nangyayari? Bakit si Ginoo de la Cruz dinala si Chloe at ang salbahing batang iyon ng magkasama? Ano pa kaya? Tiyak na dahil nakita ni Julian na ako ay ginagawa ng masama, pero dahil sa respeto kay Ginang de la Cruz, hindi niya maparusahan si Chloe doon mismo. Bitch! Gusto niyang dalhin siya at tanggalin siya mismo. Posible nga iyon. Kung tutuusin, si Director Santos ay ang magiging asawa ng CEO. Nakikiramay si Ginoo de la Cruz sa iyo. Julian, sa tingin ko, ang nangyari noon ay medyo kahina-hinala. Ang aking manugang na babae ay hindi mukhang parang taong pipili ng pera kaysa pamilya. Kung hindi dahil sa aking manugang na babae na nagligtas sa akin, ang mga lumang buto kong ito patay na sana ngayon. Napakabuting asawa, dapat mong pahalagahan siya. Nanay, naiintindihan ko. Si Chloe ay, pagkatapos ng lahat, ang ina ng aking anak. Maayos ko siyang pakikitunguhan. Kaya pinakasalan ako ni Julian dahil lang ako ang ina ng kanyang anak. Wala talaga siyang damdamin para sa akin. O sina Chloe at Leo. Lola! Munting mahal. Julian, isasama ko si Leo upang maglaro. Mag-usap kayo. Mommy, pwede ba akong makipaglaro kay Lola? Sige, maglaro ka. Chloe, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Alam ko kung ano ang sasabihin mo. Nanay, alam ko. Si Chloe ay, pagkatapos ng lahat, ang ina ng aking anak. Maayos ko siyang pakikitunguhan. Alam mo, Ginoo de la Cruz, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kahit kanino na si Leo ay iyong anak. At tiyak na hindi ko ibubunyag ang ating lihim na kasal. Mula ngayon, itatahimik natin ang ating kasal. lihim na kasal? Alam kong hindi mo ako gusto. At may iba ka ng mahal. Itatago natin ito. Kapag nabayaran ko na ang pananagutan sa kasal, aalis ako kasama si Leo. May iba ako? Sige. Ano man ang sabihin mo. Huwag kang mag-alala. Talagang hindi kita aabalahin sa iyong buhay. Ngayon o kailanman. Ingat. Sige, lihim na kasal. Ginoo de la Cruz, kung wala na po kayong iba, babalik na ako sa trabaho. Ginoo de la Cruz, dahil kayo ni Ginang de la Cruz ay kasal na Dapat ba naming ipahayag ang kasal para maiwasan ang iba sa kumpanya. na walang galang sa kanya? Hindi na kailangan. Gusto niyang makipag-divorce mula ngayon. Lihim na kasal ito. Anong lihim na kasal? Sino yung sinabi mong lihim mong pinakasalan? Sino ang babaeng iyon? Wala kang pakialam. Alam mo na pumunta ako sa kumpanya para sa iyo. Sinabi ko na sa'yo noon pa, kapatid lang ang turing ko sa'yo. Paano mo to nagawa sa akin?
Mahal na mahal kita. Kung gusto mo pang manatili sa Grupo de la Cruz, huwag ka nang magsabi ng mga ganyan. Director Santos, si Ginoo de la Cruz ay abala kamakailan sa pagsisikap na makuha ang karapatan sa pag-develop ng proyekto ng Lawa ng Langit. Naiinis siya ngayon. Mas mabuti kung wag mo siyang galitin. Siguro dahil nasaktan ko nang hindi sinasadya si Ginang de la Cruz. Sinadya ni Julian na sabihin ng lihim na kasal para akong mainis. Mahal pa rin niya ako. Basta't manalo ako sa proyekto ng Lawa ng Langit, tiyak na makikita niya ako sa ibang pananaw at magugustuhan niya ako ng higit. Anong ginagawa mo? Iniiwasan mo ako. Hindi, hindi. Isang singsing. Dahil asawa na kita ngayon, lahat ng dapat magkaroon ng isang Ginang de la Cruz, ibibigay ko lahat sa'yo. Hindi na kailangan. Salamat sa alok. Pero bawal ang alahas sa trabaho. Ilagay mo sa loob ng kwelyo mo. Ganito, para walang makakita. Ginoong de la Cruz. Ano ang problema? Ginoong de la Cruz, matagal mo nang pinaplano at malapit mo nang makuha ang proyekto ng Lawa ng Langit. Pero si Samantha Santos ay kumilos mag-isa upang umarkila ng classical orchestra para makipagkompetensiya sa western music ng kalaban. Pumayag sila na ang matatalo ay ibibigay ang proyekto ng Lawa ng Langit ng libre. Ikaw, ang sinasabing nangungunang classical talent ng lungsod ng Ginto, hindi naman kahanga-hanga. At hindi tugma sa western music. Ginoong King, traitor ka, hayop ka. Nakikipagtulungan sa mga taga-Sakura para makipagkompetensiya sa ating proyekto ng Great Sha. Sa negosyo, laging ang malakas ang may huling salita. Bago ang kompetisyon, kami ay nakipagkasundo na kay Samantha Santos. Sa laban ng classical versus western music ngayon, Kung sino man ang manalo, ang makakakuha ng proyekto. Si Samantha Santos ay isang direktor lamang sa aming kumpanya. Ang aming CEO, si Julian de la Cruz, hindi pa sumasang-ayon. ang inyong Direktor Santos ay pumirma na ng kontrata. Nakasulat na ito ng malinaw. Kahit pa dumating ang hari ng langit, Mananatili pa rin ito. Ginoong King, hanggat nandito ako, hindi mo makukuha ang proyekto ng Lawa ng Langit. pero talo ka na. Ang aming Direktor Santos ay isang anak ng pamilya Santos sa lungsod ng Ginto na nagtapos sa Eagle Country's Victoryston Conservatory of Music. Kung siya ang lumaban, hindi siya matatalo sa iyo. Direktor Santos, tigilan mo na ang pagsisikap. Talo ka na. Gusto mo manalo? Bumalik ka sa eskwela. Ikaw, hindi ko ito tatanggapin. Pavi, Huwag kang susuko. Pumirma na kami ng kontrata Nagkasundo na tayo dati. na ang mananalo ang makakakuha ng proyekto. Ano? Gusto mong umatras? Eksakto. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Sumuko ka na lang. Ginoong King, ang lakas ng pambubuisit mo ha? Naglakas loob kang nakawin ang proyekto ng Grupo de la Cruz? Julian, alam kong darating ka para suportahan ako. Umalis ka. Nagdulot ka ng malaking gulo. Siyempre kailangan kong linisin ito. Inaalagaan lang kita para sa proyekto ng Lawa ng Langit. Nagsumikap ka ng husto. Ginawa ko ito para tulungan ka. Alam mo ba? Ginoo de la Cruz. Nakapirma na kami kay Samantha Santos. Nilagyan na ng selyo ang iyong kumpanya. Ngayon natalo ka na. Wala ka rito para umatras, hindi ba? Siyempre hindi. Ang Grupo de la Cruz ay laging tumutupad sa salita nito. Napakabuti mo, Ginoo de la Cruz. Kung gayon, para sa proyekto ng Lawa ng Langit, hindi ako magpipigil. Ginoo King, huwag kang masyadong mainipin. Ayon sa kontrata, sa panahon ng kompetisyon, kapag ang isang panig ay hindi na makapagpadala ng kuponan para makipaglaban at umamin ng pagkatalo, saka mananalo ang kabilang panig. Oo. Ang Grupo de la Cruz ay mayroon pa akong. Hindi pa man ako nakikipaglaban. Direktor Santos, hindi kami nagpapahina sa mga babae. Kung matalo ka mamaya, huwag mong sabihing inapi kita bilang babae. Ako, Samantha Santos, hindi kailanman hahayaan ng Grupo King na agawin ang proyekto ng Grupo de la Cruz. Mukhang si Binibini Santos ay napakakumpiyansa. Sa ganoong kaso, hahayaan kita makita kung ano ang kaya ko. Julian, para sa iyo, pananaloin ko ang laban na ito. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo umamin na natalo ka ng patas. Magsimula na tayo.
Ito ang pagkatalo ng pinuno ng digmaan. Sa repertuar ng Kudyapi, ito ang pinakamahirap na piyesa sa pisikal. Binibini Santos, sa totoo lang, ang antas ng iyong pagganap ay talagang basura. Magaling! Si Director Santos ay galing sa pamilya ng mga iskolar at si nanay sa mga instrumentong pangmusika mula pagkabata. Dumalo rin siya sa isang kilalang paaralan ng musika sa UK. Tiyak na mananalo siya sa kompetisyong ito. Oo, ang talento sa musika ni Samantha ay kilala sa buong lungsod ng Ginto. Sa kompetisyong ito, tiyak na matatalo ang mayabang na dayuhan. Hindi. Samantha, Matatalo siya. Ano ang alam mo? Maruming mekaniko. Tama, sa tingin ko nagseselos siya sa talento sa musika ng ating Director Santos. Bakit mo nasabi iyan? Si Samantha ay tiyak na nangunguna. ang mga pundasyon ni Samantha ay mabuti, pero sobra siyang nagpupursige. Ang piyesa ng karera ng kabayo ay napakahirap sa pisikal. Sa pagod ng kanyang lakas at tibay ng ganito, tiyak na matatalo siya. Chloe, sa tingin ko nagseselos ka sa talento ni Director Santos. Kita mo? Ang kasanayan ni Director Santos ay hindi bagay na tulad mong hindi naiintindihan ng musika ang maaaring tanungin. Tuloy lang, Director Santos. Malapit nang manalo si Director Santos. Yan lang ba ang kaya mo? Ako naman. Talo siya! Ang klasikal na Kudyapi ay maganda. Sayang, hindi pa rin kasing ganda ng mga instrumentong kanluranin. Ginoo de la Cruz, nasugatan din ang kamay ni Director Santos. Mukhang hindi na siya makakalaban. Julian, kung hindi siya nagsalita ng labis, hindi ako magdi-distract at matatalo. Kasalanan niya lahat. Ikaw ang masyadong pumilit. Bitch! Pakisabi nga, paano mo ginulo ang mga plano ko? Tama na? Magpabenda ka muna ng sugat. Gino de la Cruz, nasugatan na si Samantha. Mukhang wala ka nang matitira. Ang grupo de la Cruz ay basura. Kahit ilan pa ang dumating, lahat sila matatalo ko. Ginoo de la Cruz, natalo ka ng napakasama. Mula ngayon, ang buong mundo ay hahamakin ang Grupo de la Cruz. Hindi lang mawawala ang iyong internasyonal na prestihiyo at Kahit sa lungsod ng Ginto, hahamakin ka ng buong komunidad ng negosyo. Hindi pwede. Hindi kita hahayaang manggulo sa kanya. Si Chloe ay nagtatanggol sa akin. Sino ba siya? Ito ay hindi lugar para sa isang manggagawa sa pagpapanatili na magsalita. Teka, Julian, natalo ka. Tanggapin mo. Ginoo King, hindi pa natalo ang grupo de la Cruz. Hindi pa tapos ang kompetisyon. Chloe, ikaw ay isang maruming mekaniko. Ginoo de la Cruz, may patakaran ba ang kompetisyong ito na nagsasabing hindi pwedeng sumali ang isang manggagawa sa pagpapanatili? Wala. Gusto mong lumahok? Pero, wag mong pilitin ang sarili mo. Ayos lang. Walang problema. Pero, hindi pa ako nakahawak ng instrumento sa loob ng 5 taon. Julian, pinagkakatiwalaan mo ba ako? Julian, huwag mo siyang hayaang magulo. Nag-aral ako sa isang sikat na paaralan ng musika sa ibang bansa, kahit ako ay natalo. Paano naman ang isang mekaniko mananalo? Pinagkakatiwalaan kita. Nanay, tutulungan ka rin ni Leo! Si. Ginoo de la Cruz, naglaro ka ng paulit-ulit na round. Anong laro ang nilalaro mo? Ito ang huling round. Isang round ang magdedesisyon ng panalo. Kung matatalo tayo, aalis ako sa proyekto ng Lawa ng Langit. Sundo. Sundo na. Magsimula na tayo. Ikaw na mayabang maruming mekaniko at isang batang gala na kung saan nanggaling. Papatalunin kita ng sobra. Ngayon, ipakita natin sa kanila ang kinang ng klasikal na musika. Paano mo gustong makipagkompetensya? Ang piyesa? Ikaw ang pumili. Si. Hindi pa nagsisimula si Chloe. Baka hindi siya marunong tumugtog. Bakit nakatayo lang si Chloe diyan? Tapos na. Natigilan ba siya sa kalaban? O hindi niya mahanap ang tono? Ano ang problema ni Mommy? Hindi ako makapaniwala. Hindi ko inaasahan na si Chloe ay ganito pala kagaling.
Ang galing talaga. Hindi pa ako nakarinig ng ganito kaganda at nakakaantig na pagtugtog ng suling sa mahabang panahon. Imposible. Isang probinsyana na tulad niya, paano siya naging ganito kagaling? Salamat sa inyong lahat. Hindi ako makapaniwalang nanalo si Chloe. Yehey! Nanalo si Mommy! Julian, nanalo ako. Kahanga-hanga. Napakagaling. Binibini de la Cruz. Minamaliit kita. Ang musika ay walang hangganan, walang instrumento na may hierarking lipunan. Ang musikang kanluranin at klasikal na musika bawat isa ay may kanya-kanyang lakas. Walang mas mahusay sa isa. Tama ka. Ang galing. Nanalo ang Grupo de la Cruz. Sa atin na ang proyekto ng Lawa ng Langit. Chloe, hintay ka lang. Chloe? Ang galing mo. Hindi lang ako. Nagtulungan tayong lahat para manalo. Magaling ang lahat. Pero si Chloe, ang may pinakamalaking ambag. Tama ba, lahat? Oh, Siya nga pala, nasaan si Director Santos? Kakaalis lang ni Director Santos. Baka natatakot siya na parusahan siya ni Ginoo de la Cruz, kaya umalis na lang siya. Matagal na si Director Santos dito, pero wala pa siyang naaabot. Sa pagkakataong ito, muntik na siyang makasira sa kumpanya. Hindi siya karapat-dapat sa kanyang posisyon. Mas mabuti pang si Chloe na lang ang maging direktor. Ako, Sa pagkakataong ito, si Samantha ay pumirma ng kasunduan sa mga kakumpetensya natin. Hindi pinansin ang patakaran ng kumpanya. Malubha ang pagkakamali niya. Hindi ito matitiis ng kumpanya. Simula ngayon, aalisin na siya sa posisyon bilang direktor. Si Chloe ay may mahusay na kakayahan sa organisasyon at mabilis siyang mag-isip. Simula ngayon, siya na ang gaganap bilang direktor. Nanay, ang galing! Na-promote ka at tumaas ang sahod. Kaya pwede kang bumili ng maraming laruan para kay Leo. hindi ito tama. Ni hindi ko alam ang trabaho. Baka hindi ako angkop dito. Matututo ka habang nagtatrabaho. Ang mahalaga ay ang kakayahan mo na nakita na ng lahat. Kapag nagsimula ka na, sigurado akong mas gagaling ka pa. Pero, 20,000 dolyar sa isang buwan. 20? Nanay, magkano yon? Leo, kung magkakaroon tayo ng 20,000 sa isang buwan, sa loob ng wala pang 3 taon, makakabili tayo ng bahay sa lungsod ng Ginto. Ganon kalaki? Kapag lumaki ako, gusto ko ring maging direktor. Sige, kapag lumaki ka, pwede ka ring maging direktor at kumita ng maraming pera. Magsimula na ngayon. Ginoo de la Cruz, magtatrabaho ako ng mabuti at hindi ko bibiguin ang inaasahan ng lahat. Magaling, lahat. Dahil nanalo tayo sa kompetisyon, isama ko kayong lahat sa bar ng hating gabi para magdiwang. Salamat, Ginoo de la Cruz. Gusto ko ring sumama. Masyado kang bata. Hindi ka pwedeng pumunta sa lugar na ganyan. Isama ka ni Assistant Garcia pa uwi. Hindi ako lasing. Na-promote ako ngayon, gusto ko pang uminom ng ilan pa. Sige, hindi ka lasing. Nagmamalasakit si Ginoo de la Cruz sa aming mga empleyado, kaya nagbook siya ng mga kwarto para sa lahat. Hayaan mo akong ihatid ka para magpahinga. Magpahinga ka ng mabuti. Sabi ko sa iyo, hindi ako lasing. Gusto ko pang uminom. Julian! Julian, alam mo ba kung gaano kita kagusto? Alam mo ba kung gaano na-miss kita sa lahat ng mga taon na ito? Chloe, anong sinabi mo? Pwede mo bang ulitin? Gaano ako karami na inom kagabi? Julian? Chloe, si Julian ay mayroon ng taong gusto niya. Hindi ka na niya mahal. Bakit ka napunta sa kama, kasama siya uli? Ginoo de la Cruz, Maglalakbay ka sa negosyo ng isang buwan. hindi mo ba isasama si Ginang de la Cruz? Hindi na kailangan. Katatapos lang niyang maging direktor. Hayaan mo siyang manirahan. Diretso tayo sa ibang bansa, siya. Direktor Reyes, paano naman ang opisina nitong nakaraang buwan? Nasanay ka na ba? Sabi ni Ginoo de la Cruz, kung hindi mo gusto ito, maaari ka niyang bigyan ng iba. Hindi na kailangang magpalit. Maayos naman. Maaari ka nang umalis. Okay, tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Bakit bigla akong nasusuka?
Mahigit 1 buwan na akong hindi nagkakaroon ng regla. Buntis kaya ako? Positibo. Bilang pabalik ng panahon, nabuntis ako noong gabing lasing ako. Magkakaroon ako ng isa pang cute na sanggol. Sandali. Si Julian ay mayroon na taong gusto. Kung malaman niyang buntis ako, papayag ba siyang itago ito? Director Reyes, bumalik na si Ginoo de la Cruz, galing sa biyahe. Pinasundo niya ako sa iyo. Ang bilis naman. Ano ang gusto mo sa akin, Ginoo de la Cruz? Chloe, hindi ba ako pwedeng pumunta para makita ka ng walang dahilan? Kaya, maayos ka bang nakatira dito? Oo. Na mismo? Ba ako? Julian, ako. Kalimutan mo na. Magkunwari kang hindi ako nagtanong. May itatanong ako sa'yo. Pwede mo ba akong sagutin ng seryoso? Si, Gusto mo ba ng isa pang anak bukod kay Leo? hindi siya nagtitiwala sa akin. Natatakot na hindi ko mahal si Leo. Hindi. At, ang mga anak ko ay maaari lamang ipanganak ng aking mahal. Naiintindihan mo? Hindi ko ba alam na hiwalayan niya ako at pakasalan si Samantha? Paano ko iisipin na itago ang sanggol na ito? Bakit bigla kang nagtanong? Wala. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Kung wala ka ng iba, pwede ka nang umalis. Actually, mayroon. Noong nakaraang buwan, sobra akong uminom. Hindi ko matandaan ng malinaw. Naaalala ko nang malabong nakita kita noong gabing iyon. Wala naman akong ginawa sa'yo, di ba? Hindi ko maalala. Nitong nakaraang buwan, napakalamig mo sa akin. May nangyari ba noong gabing iyon? Isang bagay na nakapagpabagabag sa'yo? Talaga bang hindi mo maalala ang nangyari sa atin noong gabing iyon sa pagdiriwang? Ang naaalala ko lang ay may isang tao na pumasok sa aking silid. Mukhang hindi niya naaalala kung sino ang kasama niya noong gabing iyon. Ikaw ba iyon? Ako, hindi ako iyon. Kung hindi ko lang aaminin, magiging ligtas ang aking sanggol. Pagkatapos ng pagdiriwang noong nakaraang buwan, hindi ikaw ang nasa aking silid. Nakainom ako ng sobra noong gabing iyon, kaya umuwi na lang ako. May pumasok sa iyong silid. May nangyari ba? Wala. Wala na itong halaga. Sige, magpatuloy ka sa iyong trabaho. Sabay tayong uuwi mamayang gabi. Talagang ang hindi niya naaalala. Sanggol, kapag nagdiborsyo na tayo, dadalhin kita at ang kapatid mong si Leo at aalis sa lugar na ito. Mabubuhay tayo ng maganda, tayong 3. Ginoo de la Cruz, ano ang kailangan mo? Noong gabing iyon ng pagdiriwang noong nakaraang buwan, may babaeng pumasok sa aking silid. Hanapin mo siya. Babae? Sino? Kung alam ko iyon, kailangan ko pa bang ipaimbestiga sa iyo? Nagkaroon ka ng relasyon? Lasing ako at pinatumba. 1 buwan na ang nakalipas. Hanapin ang babaeng ito. Kung siya ay nagbabalak at magpakita ng buntis, iyan ay talagang hindi maaaring mangyari. Babaliin ko ang lugar na ito. Hanapin siya at aayusin iyon. Teka, wag mong hayaan si Chloe na malaman ito. Hindi mo naman maitatago yan magpakailanman. Malalaman din niya yan sa kalaunan. Kapag nangyari yon, baka lalo pang maapektuhan ang inyong pagsasama. Una, hanapin mo yung babaeng yon at tanggalin ang banta ng tuluyan. Saka ko na siya aaminin ng personal. Hindi na ako yung direktor sa kumpanya. Bakit ka pa sumasama sa akin? Ginang de la Cruz. Kahit wala ka na sa kumpanya, asawa ka pa rin ni Ginoo de la Cruz, asawa ng boss. Masaya akong sumama sa'yo sa pamimili. Ikaw, sinsero ka talaga. Pumasok ako sa kumpanya para makasama si Julian. Matagal ko nang pinlano na bumalik sa buhay pamilya. Ang tagal mong naging empleyado ko. Dati, para sa posisyong direktor, kung irerekomenda kita, siguradong makukuha mo yon. Pero, sino bang nag-akala na biglang lilitaw si Chloe? Ang ganda ng relasyon ninyo ni Ginoo de la Cruz. Yung walang hiyang si Chloe talagang pinakialaman ang pagsasama ninyo. Ayaw na ayaw ko sa mga ganyang tao, Ginang de la Cruz. Yung si Chloe, palalayasin ko siya sa kumpanya. Kapag umalis si Chloe sa kumpanya, pangako ko sa'yo, yung posisyong direktor sa'yo mapupunta. Ginang de la Cruz, teka lang, may magandang balita. Hindi ko siya hahayaang sirain ang pamilya ninyo ni Ginoo de la Cruz. Director Reyes,
Alam mo ba kung sino ang asawa ni Ginoo de la Cruz? Wala akong ideya. Talaga? Pero sa nakikita ko, yung babaeng pinakamadalas kasama ni Ginoo de la Cruz ay ikaw. Naalala ko rin na sinabi mong pareho ang pangalan ng asawa mo kay Ginoo de la Cruz. Halika, sabihin mo sa akin. At pangako, di ko sasabihin kanino man. Hindi kita lolokohin. Sabihin mo na lang, pakiusap. Nagbibiro lang ako. Ang mahalaga sa akin ngayon ay trabaho. Ayokong mawalan ng trabaho. See ya. May mga tao talagang di mababago ang tunay nilang ugali. Ang sabi nila hindi sa bibig, pero sa totoo lang, kung di sila makikipag-flirt sa may asawa, parang may kumakatis sa katawan nila. Ikaw, Ano bang ginagawa mo? mga ilang araw ka pa lang. Nag-aasal ka ng ulol na aso? Kahit ulol na aso ako, Mas maayos pa rin ako kaysa sayo. Walang hiya kang babae. alam mong may mahal si Ginoo de la Cruz. Pero gusto mo pa rin walang hiyang pumapasok sa kwarto ng CEO. Tingnan mo ang sarili mo, kung ano ka talaga. Narinig ko kakabreak lang kayo ng nobyo mo. Ano? Gusto mo na si Ginoo de la Cruz? Ang kapal ng mukha mo. Wala kang paki kung nag-break kami. Kung anong klaseng tao ako, wala ka ring pake. Ikaw, maruming mekaniko. Ikaw, na umakyat sa iyong paraan. Ikaw na bitch. Ako na ang boss mo ngayon. Ang pag-insulto sa dati kong trabaho ay pag-insulto sa sarili mo. Bakit mo putulin ang iyong ilong para saktan ang iyong mukha? Ikaw, Chloe! So, ano kung direktor ka na ngayon? Ang mahal ni Ginoo de la Cruz ay si Samantha. Sila ay itinadhana sa langit. wala kang pakialam diyan. Narito ang ilang payo. Ang mga taong nakikialam ay maagang namamatay. Chloe, sa tingin mo ba ang pangaakit mo sa mga lalaki at paggawa ng lahat ng maruruming bagay na iyan ay hindi alam ng lahat? Maniwala ka o hindi, ipapakita ko sa buong kumpanya kung ano ka talaga. Kasama ko siya. Ginoo de la Cruz, ang bagay na ito ay hindi tulad ng itsura. Chloe, Pamamahagi ng chismis at paggawa ng gulo, paninira at pananakot sa mga kasamahan. Isumite mo ang iyong liham ng pagbibitiw, ng ikaw mismo. Ginoo de la Cruz, Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Pupunta na ako sa trabaho ngayon. Pumunta ka sa opisina ko mamaya. talagang kailangan ko ang trabahong ito. Ginoo de la Cruz, mangyaring bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ginoo de la Cruz, naaalala mo ba ang gabi ng pagdiriwang? Natulog ka sa akin at ngayon tinatanggal mo ako? Paano mo nagawa ito sa akin? Ikaw ang nasa gabing iyon. Nung gabing iyon, dumaan ako sa kwarto ni Ginoo de la Cruz at nakarinig lang ng boses ng babae. Sino mag-aakala? Si Ginoo de la Cruz ay hindi talaga alam kung sino ang babaeng iyon nung gabing iyon. Paano kung magkunwari akong siya? Kahit na si Director Santos ay hindi ako bigyan ng raise o promotion, siguradong bibigyan niya ako ng malaking bayad. Ginoo de la Cruz, nung gabing iyon, sobra kang nakainom, ako ang pumasok sa kwarto mo. Ikaw talaga? Ginoo de la Cruz, ako iyon. Ang tapang mo? Talagang umakyat ka sa kama ko? Ikalat ang balita para i-blacklist siya sa buong lungsod ng Ginto. Ginoo. Ginoo de la Cruz. Ako. Hindi ako iyon. Ginoo de la Cruz. Ang babaeng iyon, nung gabing iyon, ay hindi ako. Teka, Talagang hindi ako iyon. Nagkataon lang na nakarinig ng boses ng babae na galing sa kwarto mo. kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Akala mo kaya mo akong lokohin. Hindi natin kailangan ang ganitong klaseng tao sa kumpanya. Itapon siya palabas. Hindi. Ginoo de la Cruz. Mali ako. Hindi ko nauulitin. Ginoo de la Cruz, nalaman namin. Naayos na ang surveillance. Ipinapakita na. Ang kasama mo nung gabing iyon. Ay si Ginang de la Cruz. Ano? Kunin si Chloe Reyes at dalhin siya rito ngayon. Oo. Ginoo de la Cruz, ano ang problema? Hiniling mo sa akin na pumunta rito para... Chloe? Bakit ka nagsinungaling? Bakit ayaw mong aminin na ikaw iyon noong gabing iyon? Julian, kasal na tayo. May nangyari sa pagitan natin? Hindi ba normal iyon? Bakit ang seryoso mo? Parang ikaw ang nasaktan. Chloe? Pagkatapos nating magpakasal, napakalamig mo sa akin. Akala ko hinamak mo ako, kaya iniiwasan mong pag-usapan iyon. Iniisip mo pa ba yung mayamang bata dati? Gusto mo ba talaga siya ng ganoon? Julian, ito ang opisina. Pag-usapan natin ito sa bahay. Chloe, sinong kung sinong lalaki ang iniisip mo ngayon? Ako, Julian de la Cruz. Nakakahiya ba ako para sa iyo? Gabing iyon,
Mahirap ba talagang pag-usapan para sa iyo? Palagi kong naramdaman, may kakaiba sa pagitan ni Ginoo de la Cruz at Direktor Reyes, isang lihim. Bakit mo nasabi iyon? Isipin mo, sabi ng lahat, ang mahal ni Ginoo de la Cruz ay si Samantha Santos. Pero noong nasa kumpanya si Samantha, hindi naging ganito kalapit si Ginoo de la Cruz sa kanya, tulad ng ginagawa niya kay Manager Reyes. Hindi siya naging ganoon kalapit kay Samantha. Sa tingin mo ba ang asawa ni Ginoo de la Cruz ay si Chloe Reyes? Kung si Chloe, bakit hindi magpakilala sa publiko? Sa tingin ko sobra kang nag-iisip. Sige, bumalik na sa trabaho. Sandali, baka na si Chloe ay ang kay Julian hindi pa nakikitang asawa? Sa wakas, tapos na ang trabaho. Chloe, Ano yon? ano ang relasyon mo kay Julian? Bakit hindi mo tanungin si Julian mismo? Ikaw ang tinatanong ko. Pribilehiyo mo yan. Maganda ang chemistry namin ni Julian. Ayokong ikaw ay sumira sa ating relasyon. Ikaw ba ang pinakasalan niya? Sinabi niya yon sa'yo? Sabihin mo lang sa akin kung oo o hindi. Paano kung oo ang sabihin ko? Buwisit, Samantha, huwag kang magpumilit. ang kapal mo. Alam mo na ako lang ang nasa puso ni Julian. Pero patuloy ka pa rin nagpapakalapit sa kanya. Binibini Santos, si Ginoo de la Cruz at ako. Kung ano man ang relasyon namin, ang dapat mong kausapin ay hindi ako. Ano ang kailangan para umalis ka sa tabi ni Julian? Pasensya na, legal pa kaming kasal. Kapag nakuha na namin ang papeles ng diborsyo, kusang aalis na ako. Teka, puro dahilan ka lang, di ba? Sinusubukan mo lang bang gamitin ang panahong ito para paibigin si Julian sa'yo at maging si Ginang de la Cruz? Chloe Reyes? Napakamapanlin lang mo, mapanakit at malisyoso. Lalaki lang siya. Hindi siya karapat-dapat na kumilos ako gaya mo. Nagmamakaawa at walang hiya. Ano? Tatakas ka na ngayong nahuli na kita? Sabihin ko sa'yo, si Julian ay akin. Sa akin siya. Walang makakakuha sa kanya. Sinong kumukuha sa kanya? Hulaan mo. Hulaan mo kung ano ang gagawin ni Julian kapag nakita kanyang tinutulak ako? Chloe? Ayos ka lang? Julian, ang sakit! Samantha? Ayos ka lang ba? Sandali lang. Dadalin kita sa ospital. Gising ka na. Ano ang pakiramdam mo? Kamay ko. Bakit hindi ko maramdaman ang kamay ko? Kamay mo. Bali, Kamay ko? Hindi na ba ako makakapagtugtog ng kudyapi? Hindi na makakatugtog ng kudyapi. Ano ang silbi ng mabuhay? magiging okay rin. Pwedeng ikabit ulit ang kamay mo. Bali ang kamay ko. Kahit na ayusin nila, hindi na ito magiging katulad ng dati. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita kahit ano paman. Ako ang mananagot sa lahat. Alam ko na. Sa puso ni Julian, si Samantha ang pinakamahalaga. Panahon na para sa akin umalis, kasama si Leo. Julian, siya iyon. Itinulak niya ako pababa. Binibini Santos, bahagya lang kitang nahawakan. Hindi ka maaaring mahulog. Bahagya lang akong nahawakan, kaya ako mismo ang nagtapon ng sarili ko pababa para isisi sa'yo. Hindi gagawin iyon ni Chloe. Nakita mo siyang itinulak ako. Julian, matapos ang lahat ng ito, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Chloe, humingi ka ng tawad kay Samantha ngayon. Talagang hindi ko siya itinulak. Hindi ka naniniwala sa akin? Bali ang kamay niya. Anong kinalaman ko riyan? Nagpapanggap lang siya para... Chloe. Julian, maniwala ka sa gusto mo. Hindi ko siya itinulak.
Hindi ako hihingi ng tawad. Julian, Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan mag-isa. Ang sakit ng kamay ko. Siya? Ako ang mananagot para kay Chloe. Dahil sinabi mo, makikinig ako sa'yo. Chloe, ano ang nagpapaisip sa'yo na kaya mong makipagkompetensya sa akin? Huwag kang mag-alala. Ako ang buong mananagot para sa'yo. Chloe, iniwan mo si Julian muna. Ngayon ang mahal niya ay si Samantha. Ano pa ang inaasahan mo? Para sa sanggol sa aking tiyan at si Leo? Hindi na ako dapat lumubog pa. Ginoo de la Cruz, saan mo itinago ang anak ko? Ipinapangako ko na dadalhin ko siya palayo at hindi naguguluhin ka pa. Anak ko rin siya. Bakit ko siya ibibigay sa'yo? Ako, Nakikiusap ka ba sa akin? oh, nakikiusap ako sa iyo. Kapag nakikiusap ka, dapat mukha kang nakikiusap. Hindi pa ako nakakita nang may nakikiusap na nakatayo. Dapat kang lumuhod at makiusap sa akin. Tama, Chloe. Dapat kang lumuhod at makiusap kay Julian. Lumuhod ka. Lumuhod. Ngayon na. Lahat. Sigurado ako na alam ninyong lahat. Si Chloe ay dating kasintahan ni Julian. Noon, hinamak niya si Julian dahil walang pera. Nakipaghiwalay siya sa kanya dahil sa kayabangan. At nakipagrelasyon sa isang mayaman. At nagkaroon pa siya ng kapal ng mukha na magkaroon ng anak ni Julian. Kasalanan mo lahat ito. Lumuhod ka. Lumuhod. Ano pang hinihintay mo? Oo, kasalanan ko lahat. Luluhod ako. Pero sana maibalik mo sa akin ang anak kong si Leo. Julian, paumanhin. Kasalanan ko lahat. Chloe, lumuhod ka. Lumuhod. Ngayon na. Mali ako. Luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Chloe, nabubuhay ka. Parang aso. Ginoo de la Cruz, ayos ba ito? Pwede mo bang ibigay sa akin ang anak ko ngayon? Akala mo ba tapos na? Chloe, simula pa lang ito. Julian, Ano ang gusto mong laruin sa susunod? Pumili ka ng kahit sinong lalaki sa karamihan at halikan mo siya ng 3 minuto. Ipakita mo sa amin lahat. Paano yan? Ang galing. Chloe, wag mo akong piliin. Pera lang ang habol mo. Lumayo ka sa akin. Chloe, ano ang gagawin mo? Wala sa amin ang pumapayag. Julian de la Cruz, kailangan mo ba akong hiyain ng ganito? Umalis ka. Julian, paano mo nagawa? Umalis ka. Lahat kayo, umalis na. Bitawan mo ako. Chloe, kung sasabihin kong lumuhod ka, luluhod ka. Kung sasabihin kong halikan mo ako, hahalikan mo. Bakit hindi mo ako mahal? Saan ka pupunta ng gabi na? Aalis na ako. Ikaw ang tunay na ama ni Leo. Naniniwala ako na aalagaan mo siya ng mabuti. Julian, magdiborsyo na tayo. Bakit? Sa tingin mo ba kailangan pa nating ipagpatuloy ang katawa-tawang kasal na ito? Chloe, huwag kang mag-eskandalo. Julian, mabuti kang tao. Ngunit sa pagitan natin, mayroong isang hindi na maayos na pagkakahiwalay. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong kasal. Kailangan ko ng espasyo. Ayaw kong maging pangit ang mga bagay. Ginoo de la Cruz. Nalaman ko na. Noong mga panahong iyon, iniwan ka ni Ginang de la Cruz dahil wala siyang pagpipilian. Ano ang sinabi mo? Noong pumanaw ang ama ni Ginang de la Cruz, pinilit siya ng kanyang tiyo na si Arthur na ibigay ang pamana ng pamilya de la Cruz. Tumanggi siya. Nagbanta ang kanyang tiyo sa iyong buhay, kaya siya nakipaghiwalay sa iyo. At ang surveillance footage ay nagpapakita na si Samantha ay nahulog ng mag-isa. Kunin mo ang surveillance footage mula sa ibaba ng kumpanya ngayon. Alamin kung paano eksaktong si Samantha nahulog sa hagdan. Siya. Ginoo de la Cruz,
Ito ang surveillance footage kahapon ng hapon. Tingnan mo. Hindi nakuha ng surveillance ang buong eksena, pero mula sa anggulong ito, pagkatapos ng paulit-ulit na pagsusuri, natuklasan namin, si Ginang de la Cruz ay talagang hindi nagtulak kay Samantha. Kasalanan ko lahat. Mali ang pagkakaintindi ko sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Ginoo de la Cruz, sinasabi ko lang, ang ginawa ni Samantha ay malinaw na isang setup upang makuha ang iyong pagmamahal at maalis ang iyong asawa. 2 ibon sa isang bato at naniwala ka. Ginoo de la Cruz, saan ka pupunta para humingi ng tawad sa aking asawa? Huwag kang pumunta. May ipinadala siyang card na nagsasabing nabayaran ka na niya ng buo. Kapag naayos na niya ang lahat, kukunin niya si Batang Ginoo Leo at dadalhin siya palayo. Pinirmahan na niya ang papeles ng diborsyo. Papeles ng diborsyo. Kakabalita ko lang, nasa airport na siya. Bakit hindi mo sinabi agad? Ikaw ang nagtulak sa kanya palayo. Ngayon ka lang nagpanik? Ang numerong iyong binyal ay hindi sumasagot. Malayo pa ang airport. Bakit ka humihinto? Ginoo de la Cruz, tingnan mo, 3:00 na ng umaga. Sinuri ko, at ang flight ni Ginang de la Cruz ay umalis na. Ang pagpunta sa airport ngayon ay sayang lang ng oras. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Hindi. Sige, walang kwenta. Ano ang gagawin natin ngayon? Ngayong wala na si Ginang de la Cruz, baka hindi na siya bumalik, maglabas ng utos. Dapat nating mahanap si Chloe. Ginoo de la Cruz, huwag kayong mag-alala, naipadala ko na ang abiso. Malapit na nating mahanap si Ginang de la Cruz. Hindi kayo nakatulog buong gabi. Baka hindi kayo dapat pumasok ngayon. Hindi. Magandang umaga, Ginoo de la Cruz. Hindi ba kayo karaniwang napakamaagap? Bakit kayo sobrang huli ngayon? Ang flight ni Director Reyes ngayon. Kakahatid ko lang sa kanya. Ano? Sino ang sinabi mong inihatid mo? Director Reyes. Chloe Reyes. Kailan? Nasaan siya ngayon? Kakailan lang. Naghihintay siya sa hintuan ng bus sa unahan. Malamang hindi pa siya umaalis. Anong problema kay Ginoo de la Cruz, Assistant Garcia? Hindi ba kayo sasama sa kanya? Kung susundan ko siya ngayon, sa tingin mo gusto kong mamatay? Wala tayong pakialam diyan. Oras na para pumasok. Hello? Nag-book ba kayo ng biyahe? Chloe? Julian? Ano ang ginagawa mo? Saan ka pupunta? Wala ka bang trabaho? Uuwi ako sa amin. Naipasa ko na ang aking liham ng pagbibitiw. Kung wala ang aking pag-aproba, hindi wasto ang iyong pagbibitiw. Naibigay ko na sa iyo ang papeles ng diborsyo. Hindi kita didiborsyohin. Pero ikaw, Sumama ka sa akin. Julian! Hindi ko inaprubahan ang pag-resign mo. Empleyado ka pa rin ng kumpanya. Ang pag-alis ng walang pahintulot, ayon sa kontrata, magkakaroon ka ng malaking bayad sa multa. Kabayaran? Hindi mo ba alam? Ang kontratang pinirmahan mo, malinaw na nakasaad na sa kasalukuyan mong kalagayan. Hindi mo kayang bayaran ang multa na iyan. Ikaw. Chloe, pasensya na. Ngayon ko lang nalaman na noong una, may dahilan ka para iwan ako. Lahat ng mga taong ito, mag-isa mong inalagaan si Leo. Tiyak mahirap iyon. Julian, bakit mo ito sinasabi ngayon? Hindi mo ba gusto si Samantha? Chloe, bobo ka ba? Sa tingin mo, si Julian de la Cruz, makikisama sa isang hindi ko mahal at pakakasalan sila? Ibig mong sabihin, Tama iyan. Gusto kita. Kahit na iniwan mo ako nung una. Gusto pa rin kita. Masaya akong maging aso mo. Sinadya kong ipakita sa iyo na lumalapit ako kay Samantha para lang inggitin ka. Julian, gaano ka ba kabata? Chloe, nasayang na natin ang napakaraming taon. Huwag na nating sayangin pa, okay? Anong problema? Julian, magiging ama ka na muli. Ibig mong sabihin, noong gabing iyon, nagdalang tao ka sa anak ko? Ang galing, asawa. Mula ngayon, ang ating pamilya, hindi na muling maghihiwalay. Napakagaling, aayusin ko agad
ang isang team building, para ipagdiwang ang pagbubuntis mo. Sige, pero ang lihim nating kasal, dapat manatiling mababa ang profile. Siya? Kahit ano sabihin ng asawa ko, Ah, siya nga pala, nasaan si Leo? kasama niya ang nanay ko nagbabakasyon sa ibang bansa. Sobrang saya para bumalik. Pagbalik niya, magiging kuya na siya. Director Reyes, alam kong babalik ka. Sobrang pinahahalagahan ni Ginoo de la Cruz ang talento. Paano kanya hahayaang umalis? Ibigay mo sa akin ang plano ng team building. Nakaplano na ito. Nakatakda ito sa makalawa. Sinabi ni Ginoo de la Cruz na alagaan mo ang sarili mo. Sa ngayon, hindi ka pwedeng mag-overwork o kukunti niya ang sahod namin. Talagang si Julian nag-aalala sa akin at sa sanggol. Ito ang The Resort. Hindi ko inaasahan na dito ang annual team building. Ang ganda ng tanawin! Nandito na ba lahat? Narito ang mga susi ng inyong mga kwarto. 2 sa isang kwarto. Kayo na ang mag-ayos. Director Reyes, paano kung magsama tayo sa isang kwarto? Kulang ang mga kwarto. Director Reyes, ang inyong kwarto ay inayos na sa ibang hotel. Kayong management, salamat sa inyong pagsisikap. Walang problema. Sinabi ni Ginoo de la Cruz na lahat ay pwedeng kumain at uminom ayon sa gusto nila. Lahat ng gastos ay sa kumpanya. Mabuhay si Ginoo de la Cruz! Sige lahat, pumunta na sa inyong mga kwarto at iwanan ang inyong mga gamit. Director Reyes, hayaan mong ihatid kita sa iyong kwarto muna. Ginang de la Cruz. Ito ay pribadong lugar. Walang ibang makakapasok. Hindi mo na kailangan mag-alala sa iba pa. Assistant Garcia, tawagin mo na lang akong Director Reyes. Pero ikaw ay asawa ni Ginoo de la Cruz. Sa kumpanya, Ayos lang iyan sa harap ng mga empleyado. Pero sa pribado, tatawagin kitang Ginang de la Cruz. mas angkop iyon. Narito na tayo. Gusto mo ba dito? Julian, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Tungkol sa kwarto at iba pa? Si Assistant Garcia ang bahala diyan. Kung gusto mong magpalit ng kwarto, kausapin mo siya. Abala siya. Malamang, walang oras para ayusin ulit. Edi ito na lang. Mukhang malungkot ka. Okay lang ako. Wow, ang ganda! Kung gusto mo, pagkatapos ng team building, magstay ka pa ng ilang araw. Hindi, okay na ako. Good news sa lahat. Sabi ni Assistant Garcia, may minigame. Sali ka? Hindi. Wala akong interes. Sige, titingnan ko na lang. Director Reyes, naghihintay kami. Ano ang laro nyo kanina? Nagkaroon kami ng paligsahan sa pagpana. Tapos na, susunod na round. 2, laro ng halik ng pansit. Unang matapos na pares ang panalo. Ang matatalo ay kailangan ng parusa sa pagpapaputok ng lobo. Ginoo de la Cruz. Magsaya ka. Chloe, sumali ka sa amin. Si, Kailangan pa ni Director Reyes ng kasama. Sino ang gustong maging kasama ni Director Reyes? Gusto ba ninyong si Ginoo de la Cruz ay sumali rin sa laro? Ginoo de la Cruz, Ginoo de la Cruz, Ginoo de la Cruz. Paano tayo maglalaro? 2 tao bawat grupo. Ang bawat isa ay kakain ng isang dulo ng mahabang pansit na ito. Hindi mo ito pwedeng kagatin hanggang sa maubos ito. Ang unang grupo na matapos na may pinakamabilis na oras ang panalo. Ginoo de la Cruz, kayo at si Director Reyes ang mauna. Siya. Handa. Go! Tara, tara, tara. Ginoo de la Cruz, maaari ba akong mag-post sa social media para i-promote ang kumpanya? Si. Chloe, nagbayad na ako ng halaga ng isang kamay para itaboy ka. Sino ba naman ang mag-aakala para sa yaman at karangalan? Hindi ka maaalis. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Gusto kong sirain mo si Chloe, sirain ang reputasyon niya, at pilitin siyang hiwalayan si Julian. Director Reyes, sigurado ka bang hindi mo kailangan na sumama ako sa iyo sa Hot Springs?
Nakapagbabad ka na. Hindi na kailangang manatili sa akin. Bukod pa, mas gusto kong mag-isa. Mahaba ang araw mo. Magpahinga ka na. Sino ka? Ano ang gusto mo? Ikaw ba ang asawa na pinakasalan ni Julian? Ikaw ba ay kaaway ni Julian? Hindi. Tinawag ka na ni Julian na asawa niya? At nagsisinungaling ka ba? Ang gabi na, hindi pa ba bumabalik si Chloe? Ginoo de la Cruz, hindi ba ito ang mga gamit ni Director Reyes? Paano napunta dito? Ipaalam sa hotel na buksan ang lahat ng kuwarto kaagad at hanapin si Chloe. Oo. Ngayong alam mo na ako ay asawa ni Julian de la Cruz, paano mo ako nagawang tratuhin ng ganito? Hindi ka ba natatakot na galitin ang grupo de la Cruz? Wala na akong mawawala pa. Ano bang pinagkaiba kung may ma-offend ako? Sino ang nagpadala sa iyo? Si Samantha ba? Hindi ko alam na kaya mo pala yan. Pero, sayang. Ano ang gagawin mo? Pakawalan mo ako. Tulong. Tulong. Hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Hinahanap mo yan. Chloe, Chloe? kumuha ng doktor. Kumusta ang aking sanggol? Hindi ka buntis. Hindi maaari. Bumili ako ng pregnancy test. Nagpakita ito ng 2 linya. Hindi ka na kumuha ng pangalawang test, di ba? Minsan ang mga bagay na yan, kung expired na, hindi ganon ka-accurate. Ilang beses ko nang sinuri. Tiyak na hindi ka buntis. Mayroon kang maliliit na pinsala. Sa tamang pahinga, gagaling ka. Sige, salamat doktor. Kaya ito ay hindi pagkakaunawaan. Ano ang pakiramdam mo? Masakit pa ba? Sa halip na itanong kung masakit ako, dapat kang makipag-usap kay Samantha Santos. Bakit niya ako tina-target? Anong kinalaman ni Samantha Santos dito? Pinoprotektahan mo pa rin siya. Umamin na ang lalaking iyon. Ang lalaking iyon ay pinadala ni Samantha Santos para mang-istorbo sa iyo. Nagkukunwari ka pa rin, di ba? Ginoo de la Cruz, ininterrogate ko siya. Umamin siya. Siya ay ipinadala ni Samantha Santos. Gusto niyang sirain si Ginang de la Cruz. Ngayon naniniwala ka na ba, Ginoo de la Cruz, na hindi ko siya pinaparatangan? Nakakaamoy ako ng selos. Hindi ako nagseselos kahit kaunti. Ang lahat sa labas ay nagsasabing, siya ang nobya mo. Bilang iyong legal na asawa, ano dapat kong maramdaman? Pagkatapos nating magpakasal, napakalamig mo sa akin. Dahil ba yon? Sa palagay ko? Asawa? Sa bawat pagkakataong lumalapit si Samantha Santos sa akin, mabilis akong lumalayo. Natutuwa akong naayos na yon. Ngunit para maiwasang mangyari ito muli, sa tingin ko, dapat nating ihayag ang iyong pagkatao. Sa team building ngayong taon, kapag natapos ito sa 1 linggo, magkakaroon ng seremonya ng pagtatapos. Pwede nating gawin yon mismo sa event na iyon. Ipapahayag ko kung sino ka. Okay lang sa akin yan. Huwag mag-alala. Tungkol naman kay Samantha Santos na sinusubukan kang saktan, hindi ko ito palalampasin. Ipapasali ko rin siya sa team building. Ngunit, simula ngayon, kailangan kitang makikipag-arte. Totoo ba? Diborsyado na si Julian kay Chloe. Totoo. Nahuli ako ni Julian na kasama si Chloe. At ng gabing iyon, ipinahanda niya ang mga papeles ng diborsyo at pinapirma si Chloe sa mga iyon. Ngayon si Chloe pinalayas na mula sa lungsod ng Ginto. Magaling. Kunin mo itong pera at lumayo ka. Huwag nang bumalik. Naintindihan? Huwag mag-alala. Sinabi mo ba ng eksakto ang pinag-usapan natin? Oo. Wala nang ibang salita. Naniwala siya. Ito ang card na ibinigay niya sa akin. Ayan. Ganyan dapat. Napakabuti mong makipagtulungan. Dahil nagbabago ka na ng ugali, pwede kitang hindi pahirapan. Umalis ka na. Julian? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Kumusta ang kamay mo? Bakit ka umalis ng ospital nang walang paalam? Naayos na.
Ngayon kailangan ko nang magpahinga. Nainip ako sa ospital, kaya nauna akong umuwi. Buti okay ka. Pasensya na. Sa pagpaparanas ko sa iyo ng lahat ng ito, Sinabi mong pananagutan mo ito. Paano mo ito pananagutan? pumunta ako para makita ka partikular para dito. Ang taunang team building event ay gaganapin sa Lodge ng Tanawin ng Buwan. Nagtatrabaho ka sa Grupo de la Cruz sa loob ng 2 taon na. Nandoon ka noong nakaraang 2 taon. Samahan mo kami ngayong taon. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Anong sorpresa? Sa lahat ng mga taon na ito, ang iyong nararamdaman para sa akin, hindi ko iyon binaliwala. Sa panahong ito, napagtanto ko na napakahalaga mo sa akin. Kaya naisip ko na sa team building na ito, magpo-propose ako sa iyo. Julian, seryoso ka ba? Kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Kita tayo bukas ng gabi. Magpahinga ka. Maging nasa magandang kondisyon para sa team building. Huwag kang mag-alala. Magbibihis ako para sa okasyon. Totoo ba iyan? Sinabi ni Ginoo de la Cruz na magpo-propose siya ngayon. Hintayin mo lang. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Kaya totoo pala iyon. Matagal nang itinago ni Ginoo de la Cruz ang kanyang kasal. At sa wakas ay isisiwalat na niya ang pagkakakilanlan ng kanyang asawa. Binabati kita. Julian, nandito ka na. Ang sorpresa ko para sa iyo ay darating na ngayon. Ito ba ang proposal? Chloe? Ano ang ginagawa niya dito? Bakit siya naparito? Sino ito? Chloe, Hindi ako makapaniwala si Chloe na laging simpleng-simple ay napakaganda kapag bihis na bihis. Hindi ko alam na si Director Reyes ay marunong tumugtog ng mga klasikal na instrumento at pati na ang violin ng napakaganda. Chloe, hindi ba siya umalis sa lungsod ng Ginto? siya? Lahat, sa magandang araw na ito, gusto kong magpahayag ng isang personal na bagay. Gusto kong ipakilala ang isang mahalagang tao sa inyong lahat. Hindi ko alam kung bakit ka nagpakita ulit dito. Ngunit kahit na nakawin mo man ang spotlight, ano naman, susunod, ang tanging magiging sentro ng atensyon ay ako. Hayaan ninyong ipakilala ko ang aking asawa, si Chloe Reyes. Magandang araw sa lahat. Director Reyes. Director Reyes, ikaw pala ang lihim na asawa ni Ginoo de la Cruz. Tingnan mo, sabi ko sa iyo, si Ginoo de la Cruz at Director Reyes may nangyayari sa kanila. Tama ako. Pasensya na kayo. Ayaw naming gawing malaking bagay. Kaya namin itong inilihim. Kaya totoo bang pinakasalan mo si Ginoo de la Cruz? Kasal na kami. Julian, hindi ba kayo ni Chloe hiwalay na? Bakit ko naman siya hihiwalayan? Dahil siya. Dahil kumuha ka ng mga tao para mang-api sa akin. At nakita ni Julian iyon? Paano mo nalaman? Dahil nabigo ka. Julian, kahapon sinabi mong magpo-propose ka. Para lang akong lokohin para pumunta rito? Kung hindi ko iyon sinabi, pupunta ka ba? Maniwala ka sa akin, hindi ko ginawa ang mga iyon. Siya ang nagplano ng lahat. Tama na. Kumuha ka ng mga manggugulo para saktan ang asawa ko. Akala mo ba malilin lang mo ang lahat? Si Samantha Santos pala ay ganoong uri ng tao. Ang mga manggugulo ay nasa istasyon pa ng pulis. May ebidensya kami ng mga usapan mo at mga transaksyon mo sa kanila. Kailangan pa ba naming dalhin sila para kilalanin ka? Kaya pala naging maayos ang lahat sa mga manggugulo sa pagkakataong ito. Sa wakas ay inamin mo ang iyong mga krimen. Inaamin ko na wala ako sa sarili ko. Pero Julian, tunay ang pagmamahal ko sa iyo. Sabi ko sa iyo, ituturing lang kitang kapatid. Ang taong mahal ko ay si Chloe palagi, hindi ikaw. Marami akong ginawa para sa iyo. Si Chloe ay isa lang probinsyana.
Ang pinagmulan ng kanyang pamilya ay wala kumpara sa akin. Ano ang nagpapaganda sa kanya para mahalin mo? Pagdating sa katayuan sa lipunan at pinagmulan, sa aking paningin, walang hierarchy ng lipunan. Mahal ko lang siya kung sino siya. Sa aking paningin, ang kanyang mga pagkukulang ay hindi mapaglabanan ng mga katangian na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Chloe, bakit ka napakaswerte? Laging ikaw. Bakit ikaw ang nakakakuha ng bagay na hindi ko kailanman makukuha sa buhay na ito? Samantha, talagang matigas ang ulo mo. Samantha, alang-alang sa ating mga taon ng pagkakaibigan, bibigyan sana kita ng pagkakataon, ngunit wala kang pagsisisi. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagpapakita ng walang awa. Ano ang gagawin mo? Ipasa ang utos. Mula ngayon, Grupo de la Cruz, opisyal na nagdedeklara ng digmaan laban sa Korporasyon Santos at pinuputol ang lahat ng kooperasyon. Opo, Ginoo. Hindi mo pwedeng gawin. Julian, hindi mo ito magagawa. Dalhin siya. Chloe, pasensya na. Pakiusap, pakawalan mo ako. Dahil sa mga personal na bagay ngayong araw, pinahiya ko ang aking sarili sa harap ng lahat. Binibigyan ko ang lahat ng 2 araw na pahinga. Magpahinga ng mabuti. Salamat, Ginoo de la Cruz. Kung gusto mong magpasalamat sa sinuman, pasalamatan ang asawa ng CEO. Sina Ginoo de la Cruz at Director Reyes ay itinadhana sa langit. Hindi pa kami nagbibigay ng aming basbas. Sige, abutin natin. Pinabati kita, Director Reyes. Sina Ginoo de la Cruz at Director Reyes. Maligayang kasal. Salamat sa inyong lahat. Nag-order na ako ng piging. Ako at ang aking asawa ay nag-aanyaya sa lahat sa isang piging. Chloe, Tatay, kasalanan lahat ng bitch na si Chloe. Pinapanta niya tayo sa bilangguan ng matagal. At nasaktan ang iyong binti. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Chloe, hindi mo inaasahan yan, hindi ba? Lumabas na kami. Ang ama ng maliit na aso dinurog ang aking binti. Gagawin ko ang dugo sa dugo. Mahal, gising ka na. Ano bang problema sa akin? Sabi ng doktor, sobra ang trabaho mo. Magiging maayos ka pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Huwag ka munang pumasok. Magpahinga ka lang sa bahay. Lulutuan kita ng sopas ng manok. Gino de la Cruz. Tatay, kumusta si nanay? Gising na? Si nanay. Nagpapahinga siya. Leo, huwag kang mag-alala. Si nanay ay takot na takot sa sakit. Pwede ba akong pumasok at manatili kay nanay? Leo, hindi maganda ang pakiramdam ni nanay. Pwede kang pumunta at sabihin kay nanay na huwag masyadong magpahirap sa sarili at magpahinga. Sige, tatay. Nanay, masakit pa ba? Hindi na masakit si nanay. Pwede nang lumabas ng ospital si nanay. Ikaw at si Lola naging masaya ba sa inyong bakasyon? Nanay, si Lola at ako ay pumunta sa maraming lugar. Pumunta pa kami sa isang malaking amusement park. Marami akong bagong kaibigan na nakilala. Basta masaya ka, anak ko. Mamaya, sumama ka kay Assistant Garcia at umuwi na. Mahal, habang wala si nanay, huwag kang maggala. Mahal din kita, nanay. Mahal ka rin ni nanay, Leo. Gising ka na. Gusto mo ba ng tubig ngayon? O kailangan mo bang pumunta sa banyo? Kailangan mong pumunta sa banyo, di ba? Tara. Ibaba mo ako. Nasa ospital tayo. Anong masama sa pagbuhat ng asawa ko? Bukod pa, sinabi ng doktor kailangan mong magpahinga, maging sa banyo o sa kama. Ikaw ang pumili. Julian, nakakatakot ka. Makinig ka sa akin, mahal. Gabi na ngayon. Kung hindi mo ako hahayaang tumulong, kailangan mong tanungin ang nurse. Buong araw siyang nasa shift. Pagod na pagod siya. Maraming gagawin sa kumpanya. Hindi mo kailangang pumunta bukas. Kumuha ka na lang ng tagapag-alaga. Mahal, sa tingin mo ba, kung wala ang pahintulot ko, maglalakas loob bang kumuha ng iyong kaso ang sinumang tagapag-alaga? Ikaw. Magpakabuti ka. Masyado ng gabi. Ayaw mong istorbohin ng sinuman, di ba? Chloe, marami na tayong taon na nasayang. Simula ngayon, nasa tabi mo na ako.
Sa pagkakataong ito, nagdala ako ng mga suplementong dekalidad. Kapag ininom na sila ni Ginang de la Cruz, makukuha niya ang lahat ng nutrisyon na kailangan niya. Malalabas na siya. Binata, huwag kang mag-alala. Ay naku, nawawala si Leo. Ano? Etong binti ko, binali ng tatay mo. Ginawa niya akong lumpo. Tigil tatay, nandito kami para sa pera. Kung sasaktan mo siya, wala tayong makukuha. Lumpo na ako. Ano bang gagawin ko sa pera? Kayo lahat ang may gawa nito sa akin. Tatay, kumalma ka. Huwag kang magalit. Kapag nakuha na natin ang pera ni Julian, pupunta tayo sa ibang bansa. Pagkatapos, kukunin namin ang pinakamahusay na doktor para sa iyo. Nag-aalala ka pa ba na hindi gagaling ang binti mo? Lumpo na ako. Sino ang magpapakasal sa akin? Kailangan mong bigyan ako ng apo na lalaki. Kailangan mo akong alagaan habang buhay. Hanggat ang panganay na apo ng pamilya de la Cruz na sa ating mga kamay, makukuha natin ang anumang gusto natin. Anumang gusto natin. Tara, maraming pera ang tatay ko. Pakawalan mo ako. Dadalhin kita para hanapin ito, okay? Alam mo ba kung saan nagtatago ng pera ang tatay mo? Ano pa ang hinihintay natin? Tayo na. Bumalik ka. Bobo ka ba o ano? Pera ni Julian, paano malalaman ng bata iyon? Mapanlin lang ang pasaway na batang iyan. Kung pakakawalan natin siya, wala sa atin ang makakaligtas. Ikaw na ba, sagulero? Nangangahas ka magsinungaling sa akin? Tuturuan kita ng leksyon. Tigil. Nanay, tatay, natatakot ako! Lumayo ka. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Ano ang gusto mo? Ginoong de la Cruz, talagang mabilis kayo. Naihanda mo na ba ang 2 milyong piso na cash? At inayos na ang pag-alis ko ng bansa? Kung hindi, ang nag-iisa mong anak na lalaki, hindi mo na siya makikita pa. Nanay, natatakot ako! Hindi, pakiusap. Vanessa, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong saktan ang anak ko. Hanggat hinahayaan mo siyang umalis. Ano ang sinabi mo? Papayag ako sa kahit ano. Sabihin mo lang oo sa kanya. Sabihin mo oo ngayon. Ibigay sa kanya ang pera. Kailangan kong suriin ang mga kalakal. Pakawalan mo siya. Maayos ang pera. Lahat ng hiniling mo, ibinigay ko na lahat sa iyo. Kaya, pakawalan mo ang anak ko. Hindi ako tanga. Kung pakakawalan ko siya ngayon, at babawiin mo ang iyong salita, wala sa atin ang makakalabas. Kung gayon, ano pa ang gusto mo? Ayaw naming harapin ito. Kapag ligtas na tayo sa ibang bansa, palalayain ko siya. Pero hindi mo siya maaaring dalhin. Anong karapatan mong tumanggi? Huwag kalimutan, ang buhay ng anak mo, nasa kamay ko pa rin. Maliit pa si Leo, kaya kung dadalhin mo siya, sa daan ay magiging pabigat siya sa iyo. Kaya kung pakakawalan mo siya, sasama ako sa iyo. Lahat ng gusot na ito ngayon, kasalanan niya lahat. Kaya kapag nasa ibang bansa na tayo, patayin siya. Patayin siya. Halika rito. Ako ang presidente ng Grupo de la Cruz. Kunin mo akong bihag. Paano iyon? Mas malaki akong bargaining chip. Siya na lang. Itong binti ko, pinalumpo niya ito sa mga tauhan niya. Hindi darating? Halika rito at babayaran kita ng doble. Hindi. Makinig ka sa akin. Kung hindi ako makabalik, kunin mo si Leo at mamuhay ng maayos.
Mahal? Gusto ko laging sabihin na pasensya na. Dahil sa hindi pagkakaunawaan noon. At naging dahilan para ikaw at si Leo ay dumaan sa napakahirap na pagsubok. Wag! Wag kang pumunta! Kailangan mong magtiwala kay Ginoo de la Cruz. Hindi niya kayang iwan kayo ni Leo. Leo, pumunta ka sa mami mo. Nanay! Leo, okay lang. Huwag kang matakot. Nandito sina nanay at tatay. Halika, dalhin mo si Leo. Ginugulo mo ang mga tao ko? Berde ka pa. Assistant Garcia. Dalhin sila sa himpilan ng pulis. Opo, Kino. Umuwi na tayo. Sige, mahal.